Tonelad ng basura ang nahakot mula sa mga esterong dumadaloy palabas sa Manila Bay. Sa Binondo, daang sako ng basura ang nakuha. Dagdag pa yan sa 7 10-wheeler truck ng basurang nahakot kahapon. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. San? Yes, alam mo Joseph, kahapon talagang toneladang basura na nakuha, partikular dito sa Estero de Binondo. At ngayong araw na ito ay pinagpatuloy nga ng mga tauhan ng Pasig River Rehabilitation Center yung kanilang massive clean up, yung pagkukuha ng mga basura. Talagang hanggang ngayong araw na ito, Joseph, hindi pa rin natapos ang mga pagkukuha ng basura, bagamat umabot sa 400 sako ng basura ang nakuha dito pa lamang sa Estero de Binondo ngayong araw na ito. Ganito karami ang magkakahalong plastic, styro, bote at basurang hinakot sa malapot at maitim ng tubig ng Estero de Magdalena sa Maynila kahapon. Kahit ubod ng sikip, tiniyaga ng mga tinaguriang River Warrior ng Pasig River Rehabilitation Commission ang pag-alis sa mga nanggigitatang basura na naipon sa ilalim ng tulay. Todo ingat din sila sa bawat hakbang para di mahulog mula sa balsang gawa sa pinagdikit-dikit na boteng plastic. Sa katabing Estero de San Lazaro, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang nanguna sa paglilinis. Mga sundalo naman ang naglinis sa Estero de Vitas kung saan sako-sakong basura ang nakolekta. Habang mga water hyacinth ang pinagtatanggal sa Estero de Concordia. Matapos ang ilang oras na clean-up drive, ang Estero de Binondo na animo nilatagan ng carpet ng basura, halos wala ng palutang-lutang na kalat. Pati ang Estero de San Lazaro, nabawasan ng nakatambak na basura. Pero hindi natapos kahapon ng PRRC ang pag-aalis ng toneladang basura sa Estero de Binondo. Kaya ngayong araw, bumalik ang mga tauhan ng PRRC para hakutin ang natitira pang basura. Kung kahapon, 7 10-wheeler truck ang nahakot. Ngayon, halos 400 sako ng basura ang mano-manong iniahon sa Estero. Hindi namin kinaya ang massive clean up na yon kahapon. Kaya po sa dami ng basura, nag-pull out na kami and then tinuloy lang po namin ngayon. So kung makikita nyo na po ngayon, tanaw langit na po. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, ginagawa naman nila ang kanilang trabaho para mapanatiling malinis ang Estero. Pero ang problema daw ay ang mga karatig barangay. Nag-trap na po kami rito. Yung sa ibang barangay po, minsan hindi po sila nag-comply. Wala po silang trap. Kaya ang bagsak po ng basura sa amin din po napupunta. Bukas babalikan ng PRRC ang mga natira pang basura sa Estero de Binondo. Sisimulan na rin ang dredging bukas kaya pinasabihan na ang mga nagtitinda sa tulay ng Estero de Binondo na umalis muna. Kasi po maglilinis po ng ilog. Okay naman sa inyo yan? Okay lang po, wala tayong magagawa. Ganun po talaga. Panandarian lang naman yata. Okay lang, bawi na lang sa mga susunod. At dahil nga hindi natapos, Joseph, ngayon yung pagkukuha ng basura, bukas itutuloy uli ng mga tauhan ng PRRC ang paghakot doon sa mga naiahon na nilang basura kasi kailangan nilang patiningin muna yun. No? Ika nga pababain yung tubig doon sa mga sako-sako ng basura bago hakutin. Ano? At umaasa naman sila na kapag ito ay na-turn over na nila doon sa mga barangay na nakakasakop dito, ay ipagpapatuloy na at pananatilihin ang kalinisan nitong mga estero na ito para naman, lalo na pagka sumapit na yung tag-ulan, ito ay bahagi na rin ng ginagawang rehabilitasyon dito sa Manila Bay. Joseph? San, ang dami naman basura nun. 400 na sako. Abay, saan daw ba galing yung mga basura na yan? Mukhang doon na naipon lahat. Saan galing Alam mo, yung Joseph, mga basura? yung 400 na sako, ngayong araw pa lang yun, ano? Oo, well, katulad ng Estero de Binondo, Joseph, kasi marami yun para sanga-sangang mga estero, galing sila sa iba-ibang estero na ang sabi nga ng mga nandiyan dyan sa mga nakausap natin na sumasakop dyan sa Estero de Binondo, sana daw yung mga karating barangay nila ay gumagawa rin ng tinatawag na pag-clean up, ano, at hindi pumupunta sa kanila. Kung sabi nila, naglilinis kami, pero yung mga karating barangay namin hindi naglilinis, so pumupunta doon sa lugar nila kasi walang nilalagay na trap. Pero, syempre, karamihan pa rin sa mga basurang nakuha doon. Yung mga matagal na, kumbaga nakadeposito ng matagal dito at nahalungkat na lamang dahil nga nagsagawa ng massive clean up dito sa mga estero dahil nga yung ginagawa ng mga rehabilitasyon dito sa Manila Bay, Joseph. Alam mo, San, di ba pagka halimbawa June, July na bumaba sa Metro Manila at ang sinasabi ay hindi makalabas doon sa Manila Bay yung flood waters, dahil dito sa mga estero. So nakita na natin ngayon yung kung gaano kalalaba talaga
yung problema na yan. But explain to us, no? Ang sinasabi ni Secretary Simato, hindi mo malilinis yung Manila Bay kung hindi mo malilinis itong mga estero na to. Tama? Tama naman kasi Joseph, kasi 'di ba, ang mga nagko-contribute diyan sa pag-pollute ng Manila Bay, bukod doon sa siyempre kita naman natin kung ano yung mga nakapalibot diyan, yung iba-ibang mga lokal na pamahalaan. Talaga itong mga tributaries na ito, itong mga estero, 'di ba, na mga kanal, mga drainage na nakakonekta diyan, Pasig River, ganyan. So kung hindi talaga lilinisin itong mga estero na ito, kumbaga parang magiging useless yung paglilinis mo dito sa Manila Bay na dahil meron pang dadating na basura. So importante diyan siguro ngayon na meron mga ginagawang mga massive clean up dyan sa mga estero, talagang ang pukpukin dyan, yung mga barangay officials, yung mga lokal na pamahalaan, dahil sila yung nakakakita kung paano ang ginagawang pag-dispose ng basura doon sa kani-kanilang mga lugar. Dahil eto na nagsisimula na, ipagpatuloy na lamang dahil may paraan naman kung paano properly madidispose yung mga basura sa bawat lugar, Joseph. Tama. Maraming salamat, Susan Enriquez.